Isang mabiyayang araw po sa ating lahat at muli ay ang pangwalong bahagi, part 8 ng ating pag-aaral ay magmula po sa Kabanatang 5 hanggang 6, 5:22 to 6, chapter 6 verse 9 ng aklat ng Efeso. So, pinamagatan ko po ang outline na ito ng displaying God's wisdom in our families. So, amangha-amangha talaga ang Panginoon sapagkat siya ang according to 2 Timothy 3:16, yun pong mga talata na all scriptures is God's breath. So siya yung gumagabay sa manunulat ng kanyang mga isusulat at of course hindi ito isang pagkakataon kundi sinadya ko na ipasulat kay Apostol Pablo ang bahaging ito sapagkat minsan ang matagumpay na lingkod ng Diyos kalimitan ay may tendency na hindi mabalance o hindi makita yung pangangailangan din ng pamilya. Kaya po yun po yung sumagi sa aking isipan, mga dakilang tao ng lumang tipan, gagaya po ni halimbawa kagaya po ni Eli, ni Eli, at alam natin na ang kanyang angkan ay kasama dapat sa saserdote at mga pari ng lumang tipan. At ngunit nawala yun dahil sa mismanagement ng kanyang mga anak. The same with the prophet Samuel, na makikita natin na kung babasahin natin ang books of Samuel, hindi po hindi naging effective mga anak ni Samuel din. So siguro para sa atin lahat ang bagay na ito, bilang mga lingkod na iglesia o even as a diligent and member ng body of Christ, ang unang responsibilidad po sa mag-upisa po tayo sa kasi natapos tayong nakaraan sa 5:21, tayo po ay mag-upisa sa 5:22, at bago yun ay manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po Diyos, yung patnubay, bagamat kami Panginoon ay naghanda Panginoon ng aming outline. Alam namin Panginoon na may pagkakataon Diyos na meron ka pong revelation Panginoon na pinapaalala sa amin. Nawa ay Lord, bigyan mo po kami ng kakayanan na maipaliwanag. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So makikita po natin yung una ay our marital responsibilities. Ibig sabihin marital yung responsibilidad ng mag-asawang Kristiyano. So pag-usap po sa verse 24, po sinasabi ng Apostol Pablo sa kanyang panulat na they are to submit to their husband in everything. So marital responsibility, unahin natin yung wife, pero sa verse 21 sabi niya both sides yan, na dapat silang parehong sapagkat sa verse 21 sabi, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So makikita natin na ang success, even in spiritual familial success ng pamilya ay magmula po ito sa paggalang ng pagpapasakop ng asawang babae, siyempre sa kanyang kabiyak ama ng tahanan. At ang lalaki ay yung pagpapakita ng kanyang
pag-ibig, ano po. So both are responsible, no? Sabi po rito, just as they are to submit to the Lord. So kung paano sila mag-submit sa Lord ay ganoon din ang babae, ano? Just as the church is subject to Christ. So sinasabi ni Pablo na yung subjection o submission, ng lalaki ay dapat maipakita niya rin sa kanyang asawa, na obedient siya sa Panginoong Jesucristo, na siyang tagapanguna o head, no, ang ulo ng iglesia, sapagkat kung ito'y magkukulang ang lalaki, ano, makikita ito ng asawa at meron pong paugnayan hanggang sa dumaloy, ano, sa kanilang mga anak. Kaya po sabi rito sa verse 22, ang babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang mga lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siya ring ulo ng iglesia, no, sa kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. So makikita po natin na Christ is our head, ano. Bagaman merong mga nakatalagang mga pastor o guro, yung minsan yung fivefold ministry ay nandoon, ang Panginoon pa rin ang siyang naglilid sa iglesia, kasi it's in accordance with His word, no? Hindi tayo pwedeng lumis doon. At siyempre kung tayo obedient sa salita ng Panginoon, no, ay the Holy Spirit will help us, ano? Kasi po hindi po yun, pwedeng magkahiwalay yun, no? Maging ang Holy Spirit ay hindi niya pwedeng lumis o labagin, ano, yung sinasabi nang naisulat, ano, ang salita ng Diyos. In fact ay gaya ng sinabi ng tinuran nating kabanata kanina, na siya nga ang nagbibigay ng patnubay sa lahat ng manunulat, ano, maging Old and New Testament po yan. So, may kinalaman po ang Banal na Espiritu sangayon dun sa binasa natin kanina na talata, ano, sa Timoteo. So mahalaga ang pagpapasakop, ano. Hindi lang isang ehemplo, kundi ito yung disenyo ng Panginoon, ano. Being sa ibang talata, being the weaker vessel ang babae. At siya yung unang natukso, no. Yun yung design ng Panginoon. Alam natin ang lalaki ay unang nilikha ng Panginoon at kinuha ito sa tadyang, ang babae kinuha sa kanyang tadyang upang hulmahin ng Panginoon, ng Diyos Ama ang babae, ano po. So hindi nangangahulugan ito na ang lalaki ay ibig sabihin siya yung tinalaga ng Diyos na to lead, ano. Pero in terms of love, no, sa kanilang Panginoon ay pantay ito, no. So makikita lang natin yung may responsibility. So kaya po dito sa point number 2, the reason the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. Anytime that we have an organization that is functional, ano, we must have a chain of authority, ano. So anong ibig sabihin nito, na ang pamilya, pag mali ang chain of authority, ibig sabihin hindi siya sang-ayon sa disenyo, no, ng Diyos, ay magulo. At kung ating mababasa, ano po, sa aklat ng Genesis, dahil sa resulta
pagbagsak nila, nakasala sila, no? Nag-iba yung ng nature ng babae. From perfect nature o image ay ang babae talaga ay huwag niyong mamasamain pero nakasulat yan sa chapter 3. Meron siyang tendency na i-overpower ang kanyang asawa o i-manipulate ang kanyang asawa. No? Totoo yan, in history, alam natin na the downfall of some great kings ay dahil sa babae. So, hindi natin that is the truth. No? So, kailangan natin mag-ingat kasi kung mga babae sa tahanan, although Christian tayo, ay nandun pa rin yung tendency na yun to overrule some decisions making. Minsan, ganyan. So, ang lalaki naman ay meron ding pagkukulang minsan. Kaya both sides kailangan may submission. Halimbawa lang alam natin na ang lalaki ay kasama sa disenyo ng Panginoon. Yung responsibility to as the breadwinner, siya yung lumalabas. Of course, gamit na gamit. Kahit sa modern times o sa olden times, lalaki talaga ang mga ngaso, lalaki ang alam natin yung mga mga ginagawa, magtatanim. So, it will entail long walk. No? Kasi hindi mo pwedeng iwanan mo yun. Mangingisda ka, mangangaso ka. So, maaaring nag-overnight yan. Meaning, wala talaga sa presensya ng pamilya. At ang babae naman ay homemaker, kung tawagin, inaatasan yan na i-build up yung family sa kanyang maiiwan yung So, dapat ang mabuting asawa, habang wala yung asawa niyang lalaki, ay siyempre nagtatanong malimit ang mga bata. Mag-iisip sila na bakit si Papa ganun, neglect ako. Lalong-lalo na kung ang asawa ay halimbawa naglilingkod sa Panginoon, misyonero, dapat na ipapaliwanag ng magaling ang babae na ang papa mo ay kailangan magtrabaho, magsumikap para tayo'y makakain ng pangangailangan natin. So, yun sinasabing support system, yung umaayos yung authority. Pero pag magulo po, doon po mahirap build up. So, talagang ang Panginoon ay napakarunong. So, yun po yung organization, functional organization within the family. In the family, it is God's will that the husband be the head of the wife and that parents be over their children. So, ito, marami pong minsan ay nag-umatin kami ng seminar sa Manila. I think si Pastor Arthur din ang naging daan dito para maka-attend kami ni Pastor Chris. Yung yung isang magaling na tagapagturo patungkol sa pamilya ay natandaan ko pa pangalan si Bill Gothard. Matagal na yun pero mahusay siya sa larangan ng pag-aaral sa pamilya. Yun nga sinasabi niya na malaking responsibilidad natin ay yung to produce a godly offspring. Kaya mahalaga po yung dapat ay mangunguna yan sa ating tayo ng mga magulang na mangunguna sa actually there should be a balance. Tayong mga lalaki minsan hindi na balance. Mas malimit tayo sa labas. Especially yun yung sacrifices ng mga misyonero, kasi matagal silang mawala at parang nasa abroad, lalo na nung araw wala namang komunikasyon. So malaking panahon na nahihiwalay tayo sa ating mga anak. So dapat ay
pag umuwi tayo ay bumabawi tayo dapat. Ano? Pero minsan hindi nangyayari kasi pag uwi natin ay magiging busy pa rin tayo sa ating local church. So, dapat mag-ingat din tayo doon. Ano? Kasi yun nga yung purpose ng pamilya ay hindi po dapat maiwalay. Doon sa kanilang pagpapasakop sa isa't isa at tamang disiplina sa mga anak, sabi niya, here is an opportunity for wives to demonstrate the wisdom and the value of important principles in God's will, that of submission. So, ito raw ay nagpapakita ng demonstration yung value ng being submissive, of course, to one another. Bakit to one another? Kasi halimbawa sa larangan ng pagbabudget, ay dapat maayos ang budgeting. Kasi halimbawa lalaki nga ang breadwinner, kung hindi marunong mag-budget ang babae, talagang kapos na kapos. So meron prinsipyo kasi sa pananalaki. Sabi niya na para hindi ka gaano magka-problema, pagkasyahin mo talaga. So ang sabi ng mga dalubhasa dyan, may karanasan, do not spend what you do not earn, kung ang babae, bili ng bili, pero hindi niya kinukonsider yung funds na panggagalingan. So, nagkakaroon ng utang. So, at yun ay mabigat sa lalaki. So, even that, ay pinag-uusapan yan. What to school to send our children, kaya natin, Sa akin, naranasan ko yan kasi nung medyo kaya pa ng aking mga magulang at ilan pa lang kami magkakapatid, napa-enroll naman kami sa private. Kaya lang, 1 year lang ako, nilipat ulit ako sa public, pero yung mga kapatid ko, nanatili sila sa private. This is more, sabihin, may prestige din, na sa public, naranasan kong magpaa-paa, So, nagkaroon ako ng konting, sa murang edad, nagkaroon ako ng pagtatanungan. So, yun ay mga desisyon ng ating mga magulang. So, dito sabi niya, sa submission ay nila, ng ating mga magulang, ay kung marunong sila ay magpapakita yun ng mabuting halimbawa at yun ay halimbawa na pinakita ng Panginoon sa kanyang alagad yung submission. Kaya babasahin ko po yung aklat ng John, John chapter 13, 12 to 27. Ganito po sinasabi, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ang paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahiit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayon, alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito inyong gagawin. So, itong talatang ito can be a demonstration in Lord. The same, we can apply it in the family. Even tayo as a head o as a father, dapat hindi tayo maging bossy, kundi maging considerate, maging sa ating sa lahat ng ating gagawin. Ang pinaka-challenge sa magulang ay ang panahon namin siyang kami magkakapatid. So napakalaking challenge sa akin tatay. Talaga na kumita at maging ang nanay ko tumutulong din kami, may kanya-kanya kaming role. So, considering na hindi pa naman tayo born again, pero kasi disenyo ng Panginoon yun, nakita na
dumaloy din sa kahit hindi mananampalataya, no? So magandang maging lalong-lalo na tayo na mananampalataya, no? So isang opportunity na kumbaga witnessing yun in the family, witnessing inside the family. Minsan ay malamit kong sabihin sa aking preaching na we can never impose on our children to read their Bible if they see us not doing it. Mali yun. So we cannot impose them not to indulge in smoking o barkada when they saw us inuman, barkadahan, di pwede yun. Example kasi yung tinitignan ng mga anak natin. So, pero kung may submission sa kami service, nananatili yung pag-ibig sa isa't isa, yung pagsiservisyo, dapat lahat nag-exercise. Halimbawa, ang homemaker, ang nanay, siyempre dapat pagod yung asawa niya. Pagdating, pagod din siya. So, meron silang time for each other. May time tayo makipaglaro sa ating mga anak. Kaya ang mga anak ay lumalabas kapag wala na tayong time sa kanila. Even, galing naman tayo sa ministry, magtira tayo ng kasama po yun sa paghubog ng paging mabuting halimbawa. So dito naman ay tingnan natin yung the duty of a husband sa verses chapter 5 verses 25 to 30. Ang sabi po rito ay husbands, they are to love their wives just as Christ loved the church with a sacrificial love, sacrificial love designed to bless and benefit their wives. Hindi porke tayo ay lumalabas, kumakayod, ay excuse yun para maging tayo arrogant, malupit sa ating mga asawa at sa ating mga anak, kasi we are doing it for Christ. Kung si Christ, ang sacrificial love niya, even nung nawalan sila agad ng nawala ang stepfather niya, nawala sa eksena, maaaring pumanaw, Jesus Christ was tumayo siyang bilang di naman ulo at that point in time, pero in terms of providing the family, ang laki ng tulong ng Panginoon sa kanyang ina at sa kanyang mga kapatid, So at pagdating sa ministeryo, yung pag-ibig niya sa iglesia, sa body of Christ, talagang asukdulan bigay niya ang kanyang buhay. So just as Christ, so ang model ng husband, just as Christ loved the church with a sacrificial love designed to bless and benefit their wives and of course their children. Just as they love their own bodies, sabi niya, with a love that nourishes and cherishes their wives. So, kaya nga sabi sa talata na kung mahal natin ang ating sarili, sabihin natin physicality is our lahat yung ating attributes, mahal natin yan, binibigyan natin ng importance yan, spiritual, physical, dahil mahal natin ang ating bodies. The same, dapat ganun din itrato natin sa ating mga asawa. So, in fact, lahat ng aspect, even yung consideration. Minsan meron kita ko mga asawang lalaki na abusive sa kanilang mga asawa, parang katulong lang talaga. Even dun sa area na masela it's about yung sex life nila, parang na lang, parausan ng asawa, parang baliwala. Mas mahal pa yung manok kaysa barkada kaysa sa asawa. So hindi po yun nararapat sa isang Kristiyano. Just as their love their own bodies, sabi niya, with a love that nourishes and cherishes.
of course, duty ng husband yun, his wife. Ano. Point number 2 sa duties of the father, just as the wife has the opportunity to demonstrate God's wisdom concerning submission to his husband. Again, opportunity ng babae. Are given the opportunity, to love, demonstrate Christ's love, doon po sa area ng sa church, So, makikita natin na sabay sila na naglilingkod. Malaking bagay yun. Kaya napakahalaga yung utos ng Panginoon na do not be yoked with unequally yoked with unbeliever. Kasi yun ang mistake ng karamihan. Minsan matigas ang ulo at sasabihin na intentional ligawan niya ito kasi madadala niya naman sa church at okay yun, pero maraming struggle sa mangyayari, maraming away kasi minsan ay hindi sila pareho ng espiritu. Marami pong kwentong ganyan. So makikita natin na yung only the possibility but the wisdom of benevolent monarchy. Ibig sabihin yung sacrificial love ng lalaki, ng tatay sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya is a benevolent. Tinignan ko yung ano ba yung benevolent, yung willing to sacrifice his life, willing to help, sa monarchy, yun yung tahanan nila, So, minsan ang mga bata, hindi talaga lalabas kasi hindi na mag-share sa labas kapag maayos ang pamilya. So, they prefer to be inside the house kasi merong respect, merong laban, at merong nandun yung espiritu ng Diyos. Yun yung ideal po na Christian. Pero sa ating modernong panahon totoo po yan na grumabe ang sitwasyon with all these gadgets and worldly offerings. Pero there is no one. To God, there is always possibility. So, maaring nung panahon na yun, wala yan, pero meron din mga ibang tukso pa rin. Kasi dapat umaayos din yung mga, dapat a big number o percentage ng old generation, dapat maayos lahat. Maayos naman, kaya lang, sa ating panahon, nakikita natin, nagwo-wars, ang pag-uugali ng mga bata. Anyway, nakasulat yun sa Book of Timothy, 2 Timothy chapter 3, in the last days. So, dapat ingatan natin ang pamilya. Point number 3 rito ay the marriage between a man and a woman can reflect the relationship that exists between Christ and the church. So, kahit sa ating mga tahanan na wala na tayo sa iglesia, ay dapat nag-i-exist pa rin yung tunay na Christian relationship inside a marriage. So, nandun yung pagsisilbi sa isa't isa, submission ng mga bata, dun na de-develop. Babasahin ko po yung 5:31, 5:31-32. Sabi po yun ay tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsama sila sa ng kanyang asawa, silang dalawa ay maging isa. So makikita natin na yung marriage. Bakit sinasabi ng Diyos, even sa Genesis, ito yung translation na lang itong another translation from the New Testament. Bakit nire-require talaga ng Diyos yun? Kasi, siyempre, kaya nga ang dapat pag nag-asawa ng ating mga anak, ay dapat sila, maging responsible sila. Dapat ay
nakahanda na sila na magkaroon ng pamilya. In fact, dapat may trabaho na sila, no? Yung lalaki. Kasi susuungin niya. Kaya lang, lalo na sa ating Pilipino, 15, 18, 16, nag-aasawa ng mga lalaki, aasa pa sa kwan, sa titira pa sa bahay. So hanggang sa apod sa tuhod, nandun pa sama-sama. Masaya, kaya lang wala, hindi most kwan, malaki ang percentage na magiging magulo, no? Sa atin may positive naman yun, kaya lang masyadong na-abuse, ano, yung kwan na yun, closeness, ano, minsan nag-aaway ng pamilya. So sabi nga rito, a husband exercises authority with love, no? So being the husband, the head, ay hindi pwedeng mawala ang kwan, in every authority. Bakit kailangan ng authority? Kasi when you impose discipline, ano, inevitable yun, hindi pwedeng iwasan yun, ano, maging sa kanyang asawa o sa kanyang sarili, ay mahalaga po yung authority. But in our authority, dapat isaalang-alang natin yung in loving manner, ano. Ako, ibig sinasabing ako diyan, wala akong karanasan ganyan, ay dahil nga when I was a child, siyam kami magkakapatid, ano, parang hindi mawaglit sa aking isipan na maaring relative ko yung gumawa sa akin, hindi ko lang matandaan na talagang binubugbog ako, pinapalo ako kasi nanay ko rin nagtitinda ng kakanin. Naiiwan kami sa bahay nung maliliit pa kami. Ang aking tatay ay nagtatrabaho sa Anawasa, nagkakabit ng mga tubo. So kuya ko lang ang nasa bahay lagi. At maaring pinsan ko yung naabuso kami na. Pero ang intensyon ay madisiplina kami kasi magugulo kami, wala doon mga magulang namin. Meron pong tendency na may apply mo rin later on yun, ano? Lalo na yung mga battered children, dapat kung Kristiyano tayo, kahit napakaingat tayo sa physical na meron mga proper na bahagi, ano, kasi hindi mo naman pwedeng spare yun. Sabi ng Bible, Proverbs, spare the rod, the discipline, and you will make your children mapapahamak sila because of you spare your discipline. So mahalaga yun, kaya lang sabi rito, a husband exercises authority with love. A wife submit to her husband with respect. So dito, makikita natin na pag nagdidisiplina naman ang lalaki, yung babae naman nakikialam. Kahit na tama yung pagdidisiplina para sa bata, maayos. Kasi kung without discipline, magkakaroon ng chaos. Meron mga nanay naman na very protective, ano, kahit Christian. So, nakakaroon yung favoritism ang anak, ano. Kasi yung protector niya, siyempre, yun ang mamahalin niya ng masigit. Yung pala, mali din yung protector. So, lahat ng yun ay hindi natin napapansin, pero napakahalaga nun, ano. Lalo na sa Christian family, lalo na yung mga ministers o mga leaders ng church, ano. So lahat ng areas ito are areas of our sanctification, ano, yung mga bagay na ito na ngayon ay iba tinanggap na lang ang Panginoon, ay ligtas na sila, na hindi na nila binabasa ang Biblia, no? Aasa na lang sa preaching, hindi pa nagno-notes. So ano ang may impose nila, no? Yun ang mali sa maraming Kristiyano ngayon, no? Na they hear so many preachings, ano. Pagdating sa mga bahay ay hindi nila ibig sabihin hindi nila ini-impose yung natututunan. So detrimental yun sa pamilya, hindi matututo ang mga bata. Kaya nga meron Proverbs 6:22, 22:6 na train your child, sabi niya,
the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So makikita natin, yung tatay, yung role niya sa discipline. No? Just as there are marital responsibilities, so there are also familial responsibilities. Ayun, dapat i-train natin ang ating mga anak to be obedient, trabaho ng yun, ng mag-asawa yun, yung familial responsibility, the duty of the children, sabi niya na the duty of the children, Galatians 5:1-3, children are to obey their parents in a way that honors them. So walang yun, walang yung obedience na yun, dapat yun, long life practice dapat ng mga bata. So kaya nga obedience begets obedience also ng father to the Lord. Otherwise, kung nakita ng bata na ang tatay hindi obedient, halimbawa sa mga civil laws, yung mga hindi pagtawid sa tamang halimbawa may pedestrian, may naka-red light, tatawid, nakikita ng bata yun, anong aasahan natin sa bata, ang natututunan ng bata ay hindi magandang ehemplo, so tapos mag-i-impose ka ng halimbawa merong Kristiyano na sumisimple pa na naninigarilyo, so it will affect the obedience of your children kasi nagbabiolate ka nga, so yung honor and yung obedience ay po yun, kakaroon ng butas ng kaaway yun. So sabi point number 2, there are certainly temporal benefits for such obedience, that it may be well with you. So alam natin yung pangako yan sa mga anak that an obedient children ay merong beneficial kasi siyempre pag obedient hindi siya tatambay, hindi siya kung ano namang ginagawa sa labas, maproprolong talaga yung buhay niya kasi may iwas siya sa gulo. So, kaya sabi niya, it may go well with you, your life will be prolonged kasi may iwas ka sa kaguluhan. I-compare mo yung batang minsan hindi umuwi, pinababayaan ng mga magulang. So, minsan magulang may problema. And then, but there are also spiritual repercussions, sa book of Colossians 3:20, na sabi niya doon na for this is not pleasing to the Lord. So, may mga bagay na tignan natin yan para ating maunawaan ano yung repercussions patungkol sa pag-obey. 3:20. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ay nakakalugod sa Panginoon. So makikita natin doon yung sinasabi doon na pleasing sa Panginoon, yung ibig sabihin hindi repercussion kundi meron siyang award sa anak, at kung lumaki na siya ay marirealize niya ito, kung hindi naging stricto si Papa ay pariwara ako, so makikita natin yan sa sinabi rin sa panulat ni Paul sa Colossus 3 chapter 3, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ay nakakalugod sa Panginoon. So message sa mga anak ito na nalulugod ang Panginoon. So number 5, by their example, children can show the value of obedience to the command of God. So magiging value nila yun, totoo yun
Ang tao, ang batang magalang ay ilalaki niya yun, ano? Ang batang hindi naturuan, ano, magiging kuwan niya yun, magiging negative part ng kanyang buhay yun, no? And yun ay familial responsibility. Ibig sabihin, nanay, tatay, responsibility. Even the elder sons, ano, tuturuan natin silang ganun. Na wala kami ni mama, in charge ka muna. Yung mga panganay, ganun. So, hindi nila ma-abuse yung mga kapatid nila kapag merong ganung naikuan natin, nailatag natin sa ating pamilyang ganun. Ano. Ang aking mga anak, although mahirap, ano, kahit nung bata sila, naka-assign na yan kung sino maghuhugas, kung sino maghugas ng tatlo kasi ang anak ko. Ano. So, binibiyak ko yan, dalawa, minsan alternate. Kaya lang minsan mali ako, nung nag-aaral pa sila, sinasalo ko lagi. Nagagalit sa akin si Sister Wen kasi binigyan mo nga ng yan, schedule, tapos sinasalo mo. Kasi may tendency din ng tatay na gano'n, pagpagod yung anak, nag-aaral. Kaya lang, dapat pinapaliwanag pa rin natin yun. So, yun yung yung kaya nga pamilya, responsibility na sa mga magulang niya, responsibility ni kuya, responsibility ni mama, no? Tinatawag na familial responsibilities. Dito sa duties of the father, no? Sabi niya rito, fathers are charged both negatively and positively. No? Kasi bakit may negative? Ibig sabihin, binabalaan tayo ng Panginoon, do not provoke your children to wrath. Yun nga, yung discipline without love. O discipline na kaya dapat meron tayong prinsipyong sinusunod. Never discipline your children when you are when you are in anger or when you are tired, ano, dapat i-schedule mo talaga yan na manalangin ka rin, ano, kasi hindi man pwedeng pabayaan, ano, na huwag disiplinahin, pareho lang ang resulta nun sa sobrang pagdisiplina kasi magiging rebellious yung mga anak. Even not in physical, even in words, ano, mas masakit yun pagka may mga sinasabi tayong hindi maganda sa ating mga anak. Sa isip nila, sa kanilang paglaki, ganun ang turing sa akin ni Daddy. No? Salbahe ako, bobo ako. Ganun. So, yun yung magiging perception nila sa kanilang mga anak. So, napakahalaga po ito, no? Family, lalo na sa mga Christians. Ano? Kaya sinulat ni Pablo ito. Do not bring them up, bring them up in the training and admonition of the Lord. Ito yung primordial, pinakamahalaga. Discipline themselves, tempered with love. Lagi ko pong sinasabi sa preaching ko ito, you can send them to the best school, supply everything they need, maging buwan sila sa eskwela kasi natin yun, at hikain natin lahat yun for our children to be the best, to be honor student. But if we fail, itong sinasabi rito na bring them up in the training and admonition of the Lord, discipline them tempered with love. If we fail in this area, kahit yung ating anak, mga professionals yan, attorney, doktor, pero wala silang fear of God kasi hindi natin naituro, it's a failure. Maging sa abogado, paano niya tratuhin, paano makapati, halimbawa sa pag-deal ng kaso, basta mapera kahit nasa mali, pera-pera na lang yan. So, biruin mo ang isang doktor na hindi nakakakilala sa Panginoon. Alam naman natin kung paano mag-charge yan mga yan. Kahit na medical lang ang prescription dapat, pinababalik-balik nila because of money. Hindi naman sa lahat, pero hindi na sinasabi ko lang yung mga totoong magiging epekto. Hindi lang sa matataas na tinapos na even kung hindi nakatapos, pero hindi mo nga naturuan kasi ng higit na pinakamahalagang bagay. Paglaki niyan, ikaw din magsasuffer kasi
hindi mo pinakilala ang Panginoon sa kanya. Kaya mga Israelites, basahin niyo yung Deuteronomy, no? Chapter 6. Sinasabi niya doon na the Lord God is one, sabi niya, teach your children. So, lahat yun sinasabi. Pero sinasabi niya sa mga magulang muna, fear the Lord with all your heart, with all your strength, with your all your might. So, and then teach them to your children. Bakit inuna ang mga magulang ni Moses? Kasi, kung fearless naman ang magulang, paano ituturo niya sa next generation niya? So, una yung magulang. Kapag ang magulang ay establish na Kristiyano, may takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, makikita to ng anak lalo na kung ituturo mo at papaliwanag. So, yun yung advantage na bring them up, no? In training, admonition of the Lord, including discipline, tempered with love. Number 2, in the world, people usually fall into two extremes of child raising. So, meron daw dalawang extreme sa mundo, o sa pamilya. Yun nga, discipline without love. So, child abuse ang labas nun Pero tatampalin mo ng malakas yung anak mong So, dahil nagalit ka, o na napahiya ka, And then another one is love without discipline. Permissiveness. Meron akong ganun sa Peninsula kasama dati. Minsan ganito, hindi niya pagbuhatan kami, hindi na sinasabon ang anak niya kasi narinig niyang turo. Kailangan daw laging maging positive. Ayun, anak niya. Nung teenager, hindi na makontrol. Naging sakit ng ulo. Because of that. Kasi mali Wala sa disenyo ng Panginoon. Number 4, but when fathers properly administer both love and discipline by example, so dapat by example, they show how God raises His own children. So ulitin ko, but when fathers properly administer both love and discipline, by example, they show how God raises His own children. So, makikita ng mga bata kung paano nire-raise ni God ang kanyang mga anak niya, mga magulang, So, si God ang nag-raise sa atin, And then, makikita ng mga bata, Ang tatay ko at nanay ko, ang ganda ng naging pag-raise ni Lord sa kanila. So, gagayahin mo rin kasi yun din na ituturo ng mga magulang. So, generation to generation na yan. Kasi meron tayong naipundar. Of course, yung later on, yung kanilang relationship sa Panginoon. So, dahil may pundasyon sila, ay madali na silang mas madali na silang mahikayat at na makikita ng Panginoon. Haliliwanagan nila, maipapanganak silang muli. Pero of course, yung ba rin, kasama pa rin sa pagbabahagi natin. Yung buhay natin, ebanghelyo yun. So, and then i-share natin sa kanila. Ano yung ebanghelyo? Again, yung discipline, basahin nyo na lang yung chapter 12 of Hebrews 5 to 12, So, ang Panginoon din nagdidisiplina sa atin dahil mahal niya tayo. So, dito kasama dito, sa familial, yung sa setting ng family, duty of a servant. Kasi nung panahon ito, in the olden times, first century Christians, yung the duty of a servant. So, nung panahon kasi, may mga servant din ng mga tao, mga prominent na Christian families. Meron din tinuro ni si Paul dito. Kaya nga sabi, in the first century AD, servants are on intricate part of household. Normal yan sa household. Lalong-lalo na yung mga nagkukup-kup na mga slaves, nagiging servants nila yun. So, which may explains Paul including instruction to them and masters in this and all parallel passage. So, ibig siyang parallel,
May duty ang master, may duty ang servants. Ano? Christian servants to, presumed Christian servants. Kaya sabi niya, Christians who were servants were expected to exemplify the proper kind of obedience required to all Christians. Ano ba yung exemplified na tinuturo sa mga Kristiyano ng mga panahon na yan? About required of all Christian, master ka man o servants ka man. Nasabi, obedience with fear and trembling. So, ganun din, if you obey yung master, meron ding fear and trembling kasi siya yung nakatalaga na maging mo. Status mo na ikaw ay maging servant sa pagkakataon. Obedience in sincerity of heart as to Christ Himself. So, kung yung master, itrato mo ng magaling, fair, yung mga tawag nga sa kanila ng slaves dito servants sa Christians. Obedience with goodwill as to the Lord. Obedience with understanding that the Lord is an impartial judge. So si Lord, He is an impartial judge. He treats everybody fairly. Point number 3, sabi niya, in this way, even slaves could demonstrate by example what true obedience was according to the will of God. So, may pagkakataon na mawiwin sila. Meron nga istorya sa Biblia, noong panahon ng lumang tipan na merong mga trinatong mga slaves ng matagal na merong yung Jubilee year wherein tradition nila yun na they will let their slave free. Yung mga pamilya nila, nagkaanak na sila doon. O year of Jubilee, 50 years. So, sabi ng batas ng mga Hudyo, isa sa mga laws nila, mga civil laws, sige, malaya na kayo dahil tapos na yung Jubilee year, 50 years na yung angkan nyo rito, malalaki na kayo. Umiiyak yung mga slaves ng mga Jewish people kasi lalo na yung mga obedient Jewish people, pwede bang hindi na lang kami malis, manatili na lamang kami servants. Ganun yung sinasabi rito ni Paul. Bilang Hudyo, alam niya yun, tratuhin ng mabuti. Of course, sa modern times, kung boss ka sa trabaho mo, although meron tayong sinusunod na mga code of ethics, code of discipline, kailangan pa rin fair tayo sa pagpataw. Considerate tayo. Kasi God will also judge us later on, the way we judge people. So, impartial judge ang ating Panginoon. Number 3, in this way, even slaves could demonstrate, by example, what true obedience was according to the will of God. Ma-adapt nila yun. Sa mga master, sabi, duty of a master, sa verse 9, those Christians who had slave like Philemon, sinampol si Philemon, Kasi alam natin si Philemon runaway slave siya ni si Philemon ay master siya, may runaway slave siya, Si Onesimus na born again sa kulungan. Pinabalik ni Pablo, remember your master, bumalik ka, humingi ka ng tawad. Sinulatan niya kaya may book of Philemon, sabi niya, na-meet ko si Onesimus. Naging mabuti na siyang tao. Tanggapin mo siya, sabi niya. So, the story of a slave, master and slave yun. Kaya, nalagay sa pag-aaral na ito na maging good example. Sabi niya rito na those Christians who had slave, example like Philemon, were charged to treat their servants in very special way. Very special. Do the same things to them. In their treatment of slaves could be governed by the same sorts of principles given to the servants. So, isang mabuting halimbawa yun. Again, paano ba ang pagtrato? With fear and trembling, sincerity of heart as to Jesus. Sabi, let us not
with not with eye service, no? Dahil lang nakikita mabuti sa mga alagad yan, no? Minsan sa trabaho ganyan, no? Ano? Pagka nandyan yung mga bossing, we treat our staff, no? Parang ang ganda-ganda, pero pag wala ay hindi sila na-treat na mabuti. Alam ni Lord yun. Good, with a good will, no? Good will, as the Lord and not of men. Dapat may good will. Knowing that whatever good anyone does, he will receive in the same from the Lord. If we treat our household, our employee, kapag tayo isang mayamang Kristiyano, meron tayong mga sariling negosyo, meron tayong mga employee, no? We must treat them good. Minsan, in accordance with the laws of the land, pero kapag generous ka, more than the law, no? Ganun yung generous na katulong na isang Kristiyano na master, no? Na gusto ng Panginoon na ganun. So, in particular, Christian slaves, owners were to give up threatening, no? And to remember that God shows no respect of person. So, yun, iwasan, sabi ni Pablo na iwasan yung to threaten yung mga household o yung mga nung panahon kasi nila slave ang tawag yan, pero sa atin ngayon may modern na yun, no? Pero yun pa rin yun kasi they are under your leadership, under your power. Even dun sa setup ng church, ano sabi ni Peter, di po ba? Do not lord it over, sabi niya. Hindi yan ang gusto ng Panginoon, yung lording it over, no? Siyempre, sa nasasakupan natin. So, lastly, by their example, Master could demonstrate the power, the proper exercise of authority, and reveal much about how Master in heaven rules over us in the kingdom of God. Ito mahalaga to, yung kahit sa ating mga anak, dapat magtakda tayo sa ating bahay ng mga rules, kasi mahalaga yun, halimbawa ang rules natin, sa amin nun may rules ang tatay ko at sa kananay ko, hindi kami Christian family, Catholic. Kaya lang Catholic na ako, simba-simba lang, wala mga makukulit kami nun eh. Pero dahil mahirap kami kahit santuka lang din eh. Ang rule ng tatay ko, pag wala rito ng 6 o'clock, dahil maaga ang kailan sa probinsya, madilim na agad, walang kuryente karamihan. Pag wala ka ng 6 dito, yung pagkain na naka-allocate sa'yo, kakainin na paghati-hatian na ng mga magkakapatid kasi siyang kami. Tatay ko, nanay ko pa 11. So, sorry ka na lang pag hindi ka dumating. May grace period namang 1 oras. So, alas 6 dapat nandun kakainan. Itatabi yun ng 1 hour. So, pagka 7 na, may mga bitin, konti na kain, lalo na yung mga ipapakain ng tatay ko. So, pag umuwi ka, wala ka ng pagkain. So, effective yun kasi rule yan. Sa kumpanya, kung walang code of discipline, dami, sa hotel, dami mahuhuling magnanakaw ng pagkain, kakain. Kasi may rule, no? Sa family, ganun din. Christian rule, no? Dapat mag-impose tayo ng ganun. Kaya nahihirapan tayo kapag wala tayong rules, no? Hindi sila nasanay sa rules. So, maganda pala yun. Gawin din natin. Kaya lang in the premise of loving them, just to teach them as a discipline. So by their example, masters could demonstrate the proper exercise of authority. So authority, pag nag-obey sila, ma-bless sila ng pagkain, and reveal much about how our Master in heaven rules over us in this kingdom. Maging si Lord punong-puno ng rules, di ba? So, kaya lang rules ni Lord at it will benefit us, no? It will bless us. Makukuha tayo sa problema. Malalayo tayo pagkus magiging masaya ang buhay ng Kristiyano, mapayapa kasi we obey the rules.
kaya naging magulo kasi hindi niya inobey yung rule ng kwan, yung halimbawa sa pag-aasawa, no? Hindi pa siya dapat mag-asawa, nag-asawa niya, siyempre, mahihirapan siya. Titira siya sa nanay tatay niya, ikaustin, hirap na lalo. Isa ba ay hindi nakapag-asawa, halimbawa, Kristyano sila, hindi nakapag-asawa ng, hindi niya kamananampalataya. So, later on, hiwalay na sila, may mga anak. So, damage siya, no? So, napakaganda ng kwan ng itong chapter na ito ng Bible, no, sa Book of Ephesians. So isinama natin kasi alam natin na mahalaga ito, ano, sa ating mga Kristiyano para sa maayos na pamilya, maayos ang katotoo at mag-glorify si Lord. So yun po, magandang gabi sa inyong lahat. So yun po yung pang-8 nating topic, at yung pang-9 po ay napakahalaga din about our spiritual warfare, no? How can we defend against the enemy, against everything, against the world, against sa ating sarili. Pero basically it's about the schemes of the enemy, no? Sa ating mga Kristiyano, although sabi ni Lord na He will always protect us, no? Meron po tayong bahagi doon, ano? Kapag pabaya po tayo, ay pwede po tayong madaig, mabiktima ng kaaway. No? So, salamat din sa sa pag-aaral din sa susunod. So tayo pong lahat ay salamat po sa inyo lahat, at palain tayo ng Panginoon.